Sobrang init talaga dito sa Pinas, guys. Ewan ko kung saang parte kayo ng Pilipinas, pero dito sa amin sa Negros Occidental, super init na talaga. Kaya ako at yung dalawang kaibigan ko, kasama yung aso nila na Golden Retriever, pumunta kami sa malapit na ilog dito lang sa barangay namin. Nagulat ako, guys, yung aso niya marunong pala lumangoy. Tapos, ayan, palangoy-langoy yun. Kahit malalim, marunong. Siguro kahit di mo turuan yung mga aso na lumangoy, marunong talaga silang lumangoy, no? But anyways, again, ang init-init talaga. I know na Abril na, so malapit na yung summer. Pero grabe talaga yung heat index ngayon. Katulad siya last year. Or para sa inyo guys, alin bang taon yung mas mainit? This year or last year? Comment nyo nga. So eto na, pumunta kami dito sa malapit lang na ilog sa amin, sa Morsha, Negros Occidental. Mabuti dito kasi although binili na ng isang foreigner from Russia or yung Russian yung ilog na to, binalak niya kasi noon na gawin itong resort kaso hindi lang siya binigyan ng permit ng DNR. Pero nagbibigay pa din siya ng trabaho sa mga lokal na tao dito na naglilinis at nagtatanim ng mga prutas or mga vegetables dyan. May sweldo silang regular. Pero pwede pa din yung mga tao dito kahit hindi ka taga barangay na nakatira dito, pwede kayong maligo. Wala talagang entrance fee. As long as wag lang kumuha ng mga bunga ng mga pananim niya at wag lang kumuha din ng mga bulaklak or kahit prutas pa dyan. So ayan, nandito kami, kasama ko si Sean, tapos si Aika yung may-ari ng Golden Retriever. Ang ganda dito ng ilog guys. Tapos pumunta kami sa falls. Eto, nangunguha kami ng mga isda. Ano bang tawag dyan? Gurami. Kasi ang liit ng isdang yan, parang buti lang ng palay. Comment nyo nga kung anong tawag ng mga ganyang klaseng isda sa inyo kung saan kayo dito sa Pinas. Yung aso niya guys, na-curious kung ano yung ginagawa namin dyan. Tapos may nakita din kami na prutas. Ewan ko kung prutas to, pero maliit lang siya na puno. Tapos may mga bunga siya na parang B-A-Y-A-G ng lalaki. O para din siyang Chico. Comment nyo nga sino yung TikToker dito sa Pinas na madaming alam na mga puno na hindi familiar. Si Christine ba yun? Can someone tag Christine or mention her sa comment section natin? Or baka alam nyo guys kung anong tawag sa punong ito or sa prutas na ito. Baka familiar kayo, comment nyo na din yung pangalan dyan sa comment section guys. Eto na, matapos na kami maligo, naka 2 oras kami dyan. Akala namin dito sa para siyang man-made forest ay may daan or may shortcut. Kasi may lilim dito, hindi masyadong mainit guys. Around 2 PM na siguro to ng hapon. Ayan si Sean, pa video daw kasi i-reels niya sa Facebook. Tapos may mamang or may matandang lalaki na nagsabi sa amin na wala na daw daanan dito. Kinakabahan pa kami kasi baka may mga ahas kasi madaming mga tuyong dahon dyan. Tapos yung aso ni Aika guys, hindi mapakali kasi first time niya makakita ng kalabaw. Tapos yung kalabaw naman parang nabigla din sa aso. Eto, nung pumasok kami dito, akala namin bato lang yon. Tapos, Diyos ko, nagulat kami, kalabaw pala nung biglang tumayo. Ayan, tumayo siya. Akala namin na nunuwal or nanunungay. Pero sabi ni Sean, bata pa daw yan. Hindi pa daw nanunungay. So may mga kalabaw dyan, comment nyo nga, totoo ba yan na kapag bata pa daw yung kalabaw, hindi pa nanunungay? But anyways guys, sobrang init sa Pinas, kahit saan ka man sa Pinas. Mabuti na lang yung may mga aircon sa bahay or sa kwarto. Sa mga nakatira dyan sa Manila or sa mga malalaking syudad, gaya ng Metro Manila or ng Cebu City, lalo na pag walang aircon, kamusta naman yung heat index dyan? Saan ba yung mas mainit? This year or last year? Tapos, ingat po tayo guys, lalo na sa mga nagtatrabaho, gaya ng mga traffic enforcers, kasi nakakaawa naman sila. Lalo na yung mga security guard na hindi aircon yung establishment na naka-long sleeve pa. Super init talaga. Let's drink a lot of water guys to stay hydrated. Kasi prone po tayo ngayon sa mga heat stroke. Let's stay hydrated, uminom tayo ng madaming tubig. But anyways, kung may malapit lang na paliguan na libre sa inyo dyan sa probinsya nyo or kahit sa syudad nyo, ay i-grab nyo na. Tapos makakabanding pa kayo kasama yung mga friends nyo. Basta ingat lang. Kasi dito sa Negros Occidental guys, kahapon ata yun, merong incident na merong Arabo na sinagasaan niya yung nagproposisyon or yung mga nagtataltal. Ewan ko ba kung ano nangyari, pero ingat po tayong lahat. I love you. Bye-bye guys.